Association. Presenting the character, Dave as Don Facundo Montenegro, Miss Arlene as Doña Mercedes, Rosana and Christine, dalawang mabuting anak, Jack and Gracie, dalawang malitang anak, Sheila, the doktora, and Salvacion, nurse, Joanne, the helper, Janet and Catherine, two caregiver. At ang iyong lingkod, Jacob. Isang araw sa Taipei Zoo Hospital, nagpulong-pulong ang pamilyang Montenegro dahil sa kritikal na kalagayan ng kanilang ama na si Don Facundo. Dumating ang doktor na may hatid na masamang balita sa pamilya. Mag-anak ng pasyente. Sabi ko, Mrs. ikaw po ba yung asawa ng pasyente? Ako nga po. Kausap sa labas. Sige daw. Mrs. sa tapatin na po kita. Hindi na po magalang kalagayan ng asawa niyo. At kung iuwi niyo na po ba yung asawa niyo? Tatapatin na po kita. Hindi na po magandang kalagayan ng asawa ko. Kung iuwi niyo na po ba yung asawa niyo sa bahay o pipiliin siya? Wala namang panda sa pagkukuha ng asawa ko. May tani na po sa buhay niya. Nandito po. Kaya kong magbayad. Hindi ba siya kaya pagalingin? Hanggang 6 na buwan na lang po yung nakatitira ko ano sa kanya dito sa mundo. So, nandito po yung waiver pa lang. Nurse, pakibigay po ng waiver. Ay, ma'am, ito po yung waiver po. Ay, pakibigay pa na. Ipapaalala ko sa inyo na nakasabi po dito na ang pasyente na kung ano po mangyayari sa pasyente ay wala pong pananagutan ng hospital. Kausapin mo muna mga kasama dito. Salamat. Mga nakali kayo. Hindi masamang balita sa papa nyo. Binigyan siya ng talik ng doktor. Tinatanong niya ako kung gusto ba natin siyang emergency healing o iuwi na lang sa bahay. Anong gagawin natin? Mercy killing na lang si Dan. Oo, para makuha na natin ang mana. Maawa ka naman sa daddy mo. Iuwi nga. Hindi, ayan na yan. Tumigil na kayo. Ako nang magpapasya. Iuwi natin ang papa nyo. Gusto ko siyang makasama hanggang sa huling hininga niya. Magbabayad tayo ng mga caregiver. Tara na. Pagkasunduan ng pamilya Montenegro na iuwi na ng mansyon si Don Facundo at mag-hire ng dalawang caregiver para mas matutukan ang kalagayan ng kanilang ama. Ano kasi Mga anak, kailangan natin kumuha ng caregiver para sa papa niya. May alam ba kayo? Si Johan. Tawagin mo siya. Jo? Bakit po? Pinatawag niyo daw po ako. Kailangan ko ng dalawang caregiver para sa asawa ko. Sige ho, may kakilala po ako. Natawagan ko lang po. Kaya ko magbayad kahit magkano. Ngayon din, kailangan mo akong ihanap para sa kanya. Hello? Hello, Daddy Janet! Di ba mag-given ka? Naghahanap ang boss ko ng dalawang caregiver. Pwede ba maghanap ka ba sa ngayon din? Tamang-tama. Dalawa kami
kailangan mo kasi mag-start. Okay, okay. Ma'am, eto na po yung dalawang kaibigan. Kaya niyo ba kalagayan mabuti ang asawa ko? Oo naman po. Kailangan ko ang tumutulong niyo. Kaya ko ba yung bayaran kahit magkano? Ma'am, kailan po ba? Maasahan ko ba kayo? Oo naman po, ma'am. Isang day shift, isang night shift ang gagawin magpagbabantay sa kanya. Alagaan niyo siyang mabuti. Gusto kong bumaba pa ang buhay niya. Kahit sa huling hilinga niya, gusto namin siyang makasama. Sige, gawin niyo lang ang trabaho niyo. Nilamusan na kita ha. Tapos tutot sa basan. Tapos namusal. Tapos papalitan lang kita ng damit. Hi, Janet. Oh, time na sige na. Ako naman ang magpapalala sa siya. Oh, sige, tama ano ko na siya, nailamusan ko na siya, basal. Ikaw na lang kung kumuha ng basal sa niya. Okay. Good morning, sir. Ako, Kathy. Ang mag-aalala sa'yo for tonight. Kuhanan mo kita ng Bible sir, ha? Ano lang, bakit parang may problema to? Oh my God. Hello, Sandra? Punta ka nga ulit dito, emergency lang. Bakit anong nangyari? Wala na siyang pulso. Ganun ba? Wala na ba? Hindi ba? Tatawagin ko muna mga anak ko. Mga anak, halika kayo, dali! Ako ba nyo? Bakit? Mga anak. Baka bilang buhay ng amat nyo. Hindi ba? Sumailangit na mga kaluluwa niya. Kahit papano na ibagay natin ang ating kaya. Kahit sa huling hininga niya, nakasama natin siya. Tapos ang buhay ni Don Facundo sa piling ng kanyang mga mahal sa buhay.
sa